Refuse to work. Yan ang gusto ng maraming OFW kasambahay. Dahil sumusuko sila sa haba ng oras ng trabaho. Kakulangan sa pagkain. Wala silang day off. Nagkakaroon sila ng sakit pero hindi sila pinapacheck up ng kanilang employer. Pag ayaw na ang isang employer sa kanila, binibenta nila ito sa ibang employer para silang gamit na pinadala sa ibang bansa. Pagkatapos gamitin at ayaw na ng isang employer sa kanila, ay binibenta sa ibang employer. Kadalasan pa ang inireklamo ng maraming OFW kasambahay ay hindi sila nag-fit to work pag alis nila sa bansang Pilipinas. Ginawan lamang ng waiver o ginawan ng paraan ng kanilang agency para matuloy ang kanilang applications. Pinayagan nilang umalis ang isang OFW kahit meron na itong maintenance na gamot. Pero hindi nila alam, delikado ito sa buhay ng isang OFW kasambahay. Marami ngayong mga OFW kasambahay ang gustong mag-refuse to work. Gustong umuwi ng Pilipinas kahit hindi pa sila inabot ng isang buwan. Dahil hindi nila makayanan ang trabahong binibigay sa kanila ng kanilang employer. Marami tayong mga kababayan na nagkakasakit sa ibang bansa dahil sa haba ng oras na kanilang trabaho. Sinusulit talaga ni employer ang binayad niya sa isang agency. Matagal na panahon na ang nangyayari sa pang-aabuso ng iba nating mga kababayan tulad ng mga OFW kasambahay, pero wala pa rin pagbabago. Marami pa rin tayong mga kababayan, mga OFW kasambahay ang inuuwi sa bansang Pilipinas na nakakahon na. Hindi nila nakukuha ang hustisya, katarungan kung ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang bansang Pilipinas ay isa sa pinakamaraming mag-deploy ng domestic workers sa iba't ibang bansa, tulad na lang ng bansang Middle East. Ang pang-aabuso ng ating mga kababayan sa bansang Middle East ay walang katapusan. Bagkus ito ay nadadagdagan at patuloy pa ring inaabuso ang ating mga kababayan. Ang kadalasan nilang inireklamo ay yung nakasulat sa kanilang kontrata. Kung gaano kadami ang nakasulat sa kanilang kontrata kahit isa ay walang nasunod. Hanggang kailan magpapaalipin ang mga OFW kasambahay sa bansang Middle East, lalo na sa mga mapang-aping mga employer. Kung mabibigyan lang sana sila ng magandang trabaho sa Pilipinas, hindi na nila may isipang pang umalis sa ating bansa para magpaalipin sa ibang dayuhan. Bayani ang tawag nila sa mga OFW dahil sa mga remittances na pinapadala nila buwan-buwan sa ating bansa. Pero ang salitang bayani ay hindi nila pinapangalagahan. Hindi nila pinoproteksyonan ang karapatan ng mga OFW pagdating sa ibang bansa. Maraming programa ang binibigay ng ating ahensya para sa mga OFW, pero hindi lahat ito ay nakakatanggap. Kung nasusunod sana ang kontrata ng isang OFW, lalo na pagdating sa Middle East, malaking ginhawa po ito sa mga OFW, lalo na pagdating sa end of service benefits. Protection ng mga OFW ang kailangan nila habang sila ay nagtatrabaho sa kanilang employer.